Sa patuloy na pagkalkal ng bilyonaryo news channel sa maanumalyang flood control projects, natuklasan namin na 5 construction firms ang pagmamay-ari ng iisang pamilya sa Camarines Sur. At sa datos mula sa Sumbong sa Pangulo website, aabot sa 40 billion pesos ang nakubra nilang kontrata mula sa gobyerno. Ano nga bang estado ng mga nahawakan nilang proyekto? Alamin sa Part 2 ng exclusive agenda report ni Joash Malimban, live mula sa Ginobatan, Albay. So Joash, ano na ang latest na iyong mga nasilip? Kanina may mga nasulip tayo na flood control projects doon sa may Camarines Sur at bagamat kahit papaano buo yung mga naabutan natin mga flood control project doon, yung mga residente may kanya-kanya pa rin silang hinaing doon sa mga flood control project na tinitirhan nila. Isa ang Camarines Sur sa mga lalawigang madalas mapinsala ng matinding ulan at pagbaha. Ayon sa Sumbong sa Pangulo website, mula 2022, aabot sa 241 ang flood control projects sa iba't ibang bayan nito na may kabuuang halaga na 16.9 billion pesos. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, natuklasan ng aming team na 5.9 billion pesos o 35% ng mga proyekto sa lalawigan napunta lamang sa iisang pamilya. 43 projects na nagkakahalaga ng 3.1 billion pesos ang nakuha ng Bicol Goldrock Construction Corporation na nakapangalan sa isang Steve Chio Ibasco. 27 projects na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos ang napunta sa GCI Construction and Development Corporation ng isang GG Ibasco. Habang 5 proyekto na nagkakahalaga ng 253 million pesos ang napunta sa SHLA Construction and Supply na nakapangalan kay Sheila Ibasco. Pinuntahan namin ang ilang flood control project na hawak ng mga Ibasco. First stop ang isang cut-off channel sa Bicol River. Ito ang pinakamalaking flood control project contract na hawak ng GCI ayon sa Sumbong sa Pangulo website. Ayon sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, inilalagay ang isang cut-off channel para magkaroon ng isang mas straight na daanan ng tubig ang mga ilog na may ganitong klaseng pagliko. Sa pamamagitan daw nito, mas nagiging mabilis ang pagdaloy ng tubig at naiiwasan ang pag-apaw nito sa ilog. Kita ang revetment structure sa lugar. Matibay at nakakatulong naman daw ayon sa mga residente. Ang kaso, hindi namin makita ang umano'y cut-off channel na inilagay noong nakalipas na taon. Maliban sa daanang ito ng tubig na ilang dekada na raw ganito ang itsura. Ayon sa mga residente rito, hinukay lang daw ang pampang ng ilog para lumuwag-luwag ito ng kaunti. Ang naabutan namin, tila mga inukab na lupa sa paligid ng ilog at mga nakatambak na sheet piles. Hiwalay na kontrata pa kasi ang revetment structure sa paligid ng ilog na ayon sa Sumbong sa Pangulo website, hawak din ng GCI at ng Bicol Goldrock sa 2 separate contracts worth 120.6 million pesos each. Ilang beses sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga Ibasco. Nagtungo kami sa mga tanggapan ng Bicol Goldrock at GCI pero anila, wala raw kaming maaaring makausap sa kasalukuyan. Si Madam nasa niyo. GCI po? Hindi ko alam kung nandoon, pero doon sila sa magsaysay ang opisina ng GCI. Ang mga residente naman ng Bula, Camarines Sur nagrereklamo rin dahil sa isang gumuhong flood mitigation structure. Ilang buwan pa lang matapos itong maitayo at kahit na walang bagyo. Worth 120.9 million pesos ang kare-repair lang uli na proyektong ito along Pawili River at isang section lang ng 816 million peso flood control structure sa paligid ng ilog. Pinaghati-hatian ang mga kontrata ng 6 na kontraktor, ang Bicol Goldrock at GCI na mga Ibasco, ang SunWest at Hightone na konektado kay ex-Congressman Zaldico at isang Montopar Builders Corporation at Ramar Plus Incorporated. Talagang nakakatakot siya, para siyang nagpuputukan. Bakit? Pumuputok po si mga riprap, si pader. Yung pader yung pumuputok? Opo, yung pagguho niya pumuputok. Kakagawa lang nun, di ba tuloy? Oo, 3 months pa lang yun. Tapos, kailan po nila sinimula na ayusin? Di pa po yan matagal. Mga isang buwan, ganun po? Ngayong taon, pero buwan pa lang. Minsan po, may nabisita din dyan ng mga kaya lang tinitignan ko lang. Mahirap kasi magsalita, kuya. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na 5 ang nakalagay na kumpanya sa kanilang pangalan. Kasama na ang Empire 9 Construction OPC at ang Primer Construction OPC. Kung kukunin ang datos ng bawat kumpanya, mula 2016, nakakubra ng 235 DPWH projects ang GCI Construction na aabot sa mahigit 23.8 billion pesos.
220 projects naman o katumbas ng 13.5 billion pesos ang nakuha ng Bicol Gold Rock Construction Corporation. 71 projects na nagkakahalagang 2.2 billion pesos ang nakuha ng SHLA mula 2019, habang tig 24 ang Empire 9 at Primark worth 1.5 and 1.1 billion pesos. Hindi pa kasama rito ang mga proyektong nahawakan nila sa labas ng Region 5. Ibig sabihin, sa loob ng halos 10 taon, aabot sa mahigit 500 infra projects ng pamahalaan ang nahawakan ng mga Ibasco sa buong Bicol Region. Naaabot sa at least 40 billion pesos ang halaga. Corina, importante na i-note dito no, yung 40 billion pesos worth of DPWH contracts. Dito lang yan sa Region 5 makikita. At pinakamalaking bulto nito doon din sa may Camarines Sur. At may instances pa na may dalawang kumpanya na pagmamay-ari itong mga Ibasco na magkasama sa isang joint venture sa isang kontrata, which begs the question on the issue of the legitimacy of the bidding at yung iba pang mga na-raise na issue doon sa mga nakalipas na Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng pag-amin ng mga diskaya ng pagkakaroon nila ng 9 construction firms na sumasali na magkakasama sa mga bidding ng mga kontrata. Corina. Question lang, Joash, kapag ganyan na meron kang nadidiskubre sa iyong mga investigasyon, ano ang susunod na hakbang? Yan ba yung findings nyo? Isusumbong ninyo kay Secretary Vince Dizon? Kanino kayo pupunta with all of your findings? Oo, Corina, matagal na rin namang sinasabi ng iba't ibang investigating authorities katulad din ni DPWH Secretary Vince Dizon na maaari namang i-report sa kanila yung mga ganitong instances kung saan may nakikita yung media mismo doon sa kanilang pag-iimbestiga ng mga possibly anomalous na mga flood control. Hindi lang flood control, kundi pati yung mga ibang infrastructure projects na possibly a source ng corruption. At kasabay nito, una rin namang naimbitahan yung Billionaire News Channel na makapagbigay din ng kanilang mga findings sa ICI patungkol dun sa iba pang nating mga storya dito sa ating pagtingin at pagkalkal noong mga possible corruption dito sa DPWH at mga government contractor. Corina. Maraming salamat, Joash Malimban, nag-uulat live mula sa Ginobatan, Albay. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.